Okay, reviewin natin itong sinabi ni Saldico. Ito ay kalat ngayon sa internet. Kasi siya ay nagsalita na. Mga kababayan, narito po ang ikalawang bahagi. Ikalawang bahagi na pala ito ng aking paliwanag dito nyo makikita ang mauunawaan na totoo. Okay, sabi niya, nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa. sana daw ay wag siyang matsugi bago mailabas ang lahat. Paano naman siya matsugi? Hindi nga nila alam. Hindi nga alam kung nasaan siya. Paano siya matsugi? Kung nasaan siya naroroon, wala naman nakakaalam. Ulit ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik. Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sekmina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sekmina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Okay, wala daw pera na napunta sa kanya. Ang lahat daw ng pera ay napunta kay BBM. So, ito ay, ang pagiging Pangulo ni Bongbong Marcos is nag-start lang kung kailan. So, ibig sabihin, itong flood control project na issue ay nagsimula lang sa ganung taon. Hindi ba maraming ebidensya na itong flood control project ay matagal nang nangyayari? So parang ang labo isipin na ang flood control project ay nagsimula lang sa panahon ni BBM. So doon umikot ang issue. Pero nakakapagdito, 'di ba? Kasi ang flood control project issue is matagal nang nagsisimula. Ulang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tigsay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. So parang itong paliwanag ni Saldico is yung nangyayari ng simula ng naupo itong si BBM. So parang ayun lang yung paliwanag niya, hanggang dun lang dun lang umiikot. Hindi nagsimula yung mga nakaraang taon pa, nakaraang administrasyon, yung mga 20 years ago, 30 years ago, which is alam naman natin na matagal nang merong flood control issue, which is matagal na rin siyang naikinabang dito, pero umiikot lang yung sinasabi niya ngayon sa panahon ni BBM.
kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay Wait lang, sabi niya na kailangan ibibigay kay BBM. So, si Saldigo ay inutusan. Sino nag-utos? So, may third party. So, sino yon? Saldigo, BBM, at yung nag-utos na kailangan ibigay. Sino yung nag-utos? May third party. inahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM ng SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion in Basta ang malinaw dito is parang umaamin ka na may ginawa ang kasalanan, pero ibinabaling mo sa iba, sa ibang tao, na sila yung mastermind. Basta dito sa video na to, sa paliwanag mo, na ina-admit mo talaga na may nagawa ang kasalanan. Pero ang mga taong nasa paligid na yon ay itong tinutukoy mo sa video mo ngayon. question ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Ang Mahalaga dito sa video is talagang inamin niya na meron siyang ginagawang kasalanan. Pero meron siyang tinutukoy ng mga tao na dapat patunayan niya.